Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay paglago. May mga tao na gustong makita agad ang resulta ng kanilang pinaghihirapan. Kapag nagtanim sila ngayon, gusto nila bukas may bunga na. Kapag nagsimula silang magnegosyo, gusto nila sa loob lamang ng ilang linggo ay kumikita na sila. Kapag nagdarasal sila, gusto nila agad masagot ang kanilang mga kailangan. Ganito rin minsan ang ating pananampalataya. Kapag nagsimula tayo magsimba, magdasal, o maglingkod sa Diyos, inaasahan nating agad tayo magiging banal. Agad mawawala ang ating mga problema. At agad magiging maayos ang lahat. Ngunit iba ang paraan ng Diyos. Hindi siya nagmamadali. Alam niya na ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi nabubuo sa isang iglap. Ang isang sanggol ay 9 na buwan sa sinapupunan bago isilang. Ang isang puno ay dumaraan ng maraming taon bago magbigay ng lilim at bunga. Ang isang santo ay hindi nagiging banal sa loob lamang ng isang araw. Ang tunay na paglago ay mabagal, tahimik, at kadalasan ay hindi napapansin. At ito ang nais ipaunawa ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kay San Mateo, 2 talinghaga ang ibinigay ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Una, inihambing niya ito sa isang butil ng mustasa. Sa paningin ng tao, ito ay isa sa pinaka-maliit na binhi. Halos walang halaga kung titingnan. Ngunit kapag ito ay naitanim at lumago, nagiging malaking halaman na dinadapuan ng mga ibon upang doon magpugad. Ikalawa, inihambing niya ang kaharian ng langit sa lebadura na inihalo ng isang babae sa malaking harina. Napakaliit ng lebadura kung ikukumpara sa buong masa. Ngunit unti-unti nitong pinapaalsa ang buong tinapay. Sa 2 larawang ito, malinaw ang mensahe ni Jesus. Ang Diyos ay hindi nagsisimula sa malalaki. Nagsisimula siya sa maliliit, at ang maliliit na bagay na hinahayaan nating kumilos sa kamay ng Diyos ay nagiging dakila sa tamang panahon. Dito natin matatagpuan yung salitang bumabalot sa ating gospel ngayong araw na ito. At yan ay ang salitang paglago. Lumago ng tahimik tungo sa kaganapan ng paghahari ng Diyos. Napakagandang pagnilayan ang salitang ito. Hindi sinabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay parang punong malaki agad. Hindi rin niya sinabi na ito ay parang tinapay na agad umalsa. Ang binigyang diin niya ay ang proseso. May paghahasik, may paghihintay, may unti-unting pagbabago, may paglago. Ganito rin ang ating buhay espiritual. Ang isang simpleng panalangin ngayon ay maaaring maging simula ng malalim na relasyon sa Diyos. Ang isang maliit na pagpapatawad ay maaaring maging simula ng pagkakasundo ng isang pamilya. Ang isang mabuting salita ay maaaring magligtas ng isang taong nawawalan na ng pag-asa.
Ang isang maliit na gawa ng kabutihan ay maaaring magbunga ng napakalaking pagbabago sa buhay ng iba. Madalas nating minamaliit ang maliliit na bagay. Iniisip natin na kung hindi malaki ang ating nagagawa, wala itong halaga. Ngunit hindi ganoon ang pananaw ng Diyos. Ang Diyos ay eksperto sa pagpapalago ng maliliit na simula. Ang isang sabsaban sa Bethlehem ay naging simula ng kaligtasan ng sanlibutan. Ang 12 simpleng alagad ay naging pundasyon ng simbahan. Ang 5 tinapay at 2 isda ay naging pagkain para sa libo-libo. Ang isang krus na tila simbolo ng kabiguan ay naging daan ng ating kaligtasan. Sa Diyos, ang maliit ay hindi hadlang. Ito yung kanyang paboritong simula. Minsan nadidismaya tayo sa ating sarili dahil tila mabagal ang ating pagbabago. Paulit-ulit pa rin tayo nagkakamali. Paulit-ulit pa rin tayong natutokso. Pakiramdam natin ay wala tayong espiritual na pagunlad. Ngunit ang paglago ay hindi laging nakikita. Ang mga ugat ng puno ay lumalalim muna bago lumawak ang mga sanga nito. Habang wala pang nakikitang pagbabago sa ibabaw, may malaking himalang nangyayari sa ilalim ng lupa. Ganyan din ang biyaya ng Diyos. Habang patuloy tayong nananalangin, nagsisimba, tumatanggap ng mga sakramento, at nagsisikap magmahal, unti-unti niyang binabago ang ating puso. Maaaring hindi natin ito napapansin, ngunit napapansin ito ng Diyos. Ganito rin ang lebadura. Hindi ito maingay, hindi ito kapansin-pansin, hindi ito nakikita kapag nahalo na sa harina. Ngunit tahimik nitong binabago ang buong masa. Ang tunay na kabanalan ay hindi kailangang ipagsigawan. Hindi ito naghahanap ng papuri. Ang tunay na alagad ni Kristo ay tahimik na nagiging lebadura sa kanyang pamilya, sa kanyang opisina, sa kanyang paaralan, sa kanyang komunidad, sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, katapatan, kababaang loob at pagmamahal. Unti-unti niyang binabago ang mundong kanyang ginagalawan. Kaya nga ito yung katotohanang maaring hindi natin agad napapansin, hindi agad naunawaan. Madalas nating ipinagdarasal na baguhin ng Diyos ang ating buhay sa pamamagitan ng malalaking himala. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita ni Jesus na ang pinakamatitibay na himala ay hindi biglaan. Ang mga ito ay lumalago. Hindi nagmamadali ang Diyos dahil ang layunin niya ay hindi lamang baguhin ang ating sitwasyon, kundi baguhin ang ating puso. Ang pinakamalaking himala ay hindi ang biglaang pagyaman o pagkawala ng problema. Ang pinakamalaking himala ay ang unti-unting tayong nagiging higit na mapagmahal, higit na mapagpakumbaba, higit na mapagpatawad, at higit na kawangis ni Kristo. At ang pagbabagong iyon ay nagsisimula sa maliliit na hakbang na madalas ay hindi pinapansin ng mundo, ngunit lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Kaya, ngayong araw na ito, tandaan natin yung salitang paglago. Growth, growing quietly into the fullness of God's kingdom. Tahimik na lumago tungo sa kaharian ng Diyos. Huwag mong maliitin ang iyong maliliit na hakbang patungo sa Diyos. Huwag mong isipin na walang halaga ang iyong simpleng panalangin, ang iyong maliit na sakripisyo, ang iyong tahimik na paglilingkod, o ang iyong araw-araw na katapatan. Ang bawat isa sa mga ito ay parang butil ng mustasa at parang lebadura. Maaring maliit ngayon, ngunit sa kamay ng Diyos ay magiging dakila ang bunga nito. Magtiwala ka sa paraan ng Diyos. Patuloy kang maghasik ng kabutihan, patuloy kang magmahal, patuloy kang manalangin, patuloy kang sumunod kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang ginagawa. Habang ikaw ay tapat na lumalakad kasama niya, unti-unti niyang pinapalaki ang kanyang kaharian sa loob ng iyong puso. At balang araw, magugulat ka na lang sa laki ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa iyong buhay.
Tanungin natin at pagnilayan, anong maliliit na mabuting gawain o simpleng hakbang ng pananampalataya ang hinihikayat ng Diyos na maging tapat na ipagpatuloy kahit tila wala kang nakikitang bunga? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sapagkat hindi mo hinuhusgahan ang liit ng aking mga simula, kundi ang katapatan ng aking puso. Turuan mo akong magtiwala sa iyong paraan ng pagkilos. Kapag tila mabagal ang aking paglago, bigyan mo ako ng pagtitiyaga. Kapag tila maliit ang aking nagagawa, paalalahanan mo akong sa iyong mga kamay, ang maliit ay maaring maging dakila. Naway araw-araw akong lumago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, hanggang ang aking buong buhay ay maging tahanan ng iyong kaharian. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.